Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na alamin at i-react. Ito'y galing kay PH Malaya, mga idolo. Ito'y regarding sa ating AFP projects affected by the 15 billion cut to the AFP Modernization Fund in 2025. 15 billion cut lang ba ang tinanggal sa ating budget for our AFP? Alam ko ata hindi. Yan, basahin natin dito sa description niya. So the 2025 AFP Modernization Fund has been slashed by 15 billion pesos, putting key military project at risk. From the much needed additional F-50 fighting Eagles from the Philippine Air Force to the Philippine Army forward support equipment, several acquisitions could face delay or cancellation, with reduced budget. How will this affect the country defense modernization efforts? So watch as we break down the implications of these budget cuts and its potential impact on the national security. So hindi ko lang alam kung 15 kung tama, kung 15 billion lang ang kinat sa ating AFP budget. Diba? Parang gaya ng sabi ko, yung napanood ko before sa deliberation pa lang ng budget ng ating proposed budget for our AFP. Ano po, parang 200 billion lang, 200 billion plus ang proposed budget for our AFP na naging 75 na lang. Then naging 65 nga yan dahil nga parang tinapyasan pa ng 10 billion ng Kongreso yan. Yung napunta naman na sa yan, sa Senado is binalik nila yung 10 billion. So naging 75 billion ulit yan. So sa BICAM ata, ewan ko kung minintain nila yung 75 billion. So di ko lang medyo nakalimutan ko kung ano ba yung final budget ng ating AFP. Pero yung kaya sabi ko, kahit na dapat hindi na kinat. Kung magkano man yung kinat man ng doon sa final budget, dapat hindi na kinat. Kung ano yung proposed budget na sana, na sana ang in-approve, di ba? Kasi gusto natin modernize nga yung ating military, di ba? Tapos tatanggalan mo ng budget o babawasan mo ng budget. Yan parang gulo naman nun, di ba? Gusto natin makipaggera, parang gano'n. Itong government natin ngayon, parang gustong yun nga magkaroon tayo ng gera dahil nga talagang inaano natin ng China Kumbaga, ino-oppose natin yung China dahil sa pambubuli sa atin, di ba? Kaya parang parang ready na rin tayong gumera din sa China, di ba? So, kung ganun man din ang natin, iniisip din ng ating gobyerno. Tapos, yun nga gusto nga natin i-modernize na yung ating bansa. Kahit na sabihin natin, hindi pa rin naman sapat yun yung mga bibili natin sa lakas ng China. Wala pa sa kalingkingan nila yung mga binibili natin ngayon, di ba? So, kumbaga, kayang-kayang ubusin na agad nila yun. Mga lahat ng yan, meron tayo ngayon. Kaya nila ubusin agad yan. Targetin agad yan. So, sa isang iglap, wala na tayong makagamitan. Kaya, tapos biglang tatapisan pa ng budget. So, talagang wala na. Diba? Tapos, parang gusto nating, hindi naman tayong mahamon. Kumbaga, parang nating, tawag dito? Parang gusto nating, tawag dito, mga idolo. Gusto nating parang gusto nating manghamon din ng kere, di ba? Pero ganun din sana hindi nyo na tinapasan yung budget, di ba? Kung ganyan ang thinking ng ating gobyerno ngayon, sana hindi lang yung proposed budget, dinagdagan nyo pa yung budget, di ba? Dapat ganun Pero hindi. Binawasan pa, di ba? So, ano na mabibili mo yan? Sa proposed budget natin ng DND, ng Department of National Defense, wala na.
So ano-ano yung maapektuhan yan. So ito yung siguro sa video ni PH Malaya. So tara, panoorin na natin. Welcome back to our channel. Today, we're diving into a critical development in the ongoing modernization of the armed forces of the Philippines. With Congress slashing 15 billion pesos from the proposed 50 billion pesos programmed at AFP modernization. Nandun sa video yan. Ay, nakakatawa lang. Kasi pinakita sa video yan. Oh my goodness. Nakakuli ako sa... Biglang tinamad ako bigla. Tuloy natin to. Fund for fiscal year 2025, several crucial projects are now at risk of delays, or worse, cancellation. One of the most concerning potential casualties is the acquisition of additional FAR-50 Fighting Eagles for the Philippine Air Force. These aircraft have been the backbone of our... Yeah, kasi subok na natin yung FA-50, di ba? So, sayang naman din kung yung Block 20 ba yun, yung mas advanced pa sa FA-50 na basic yung ginagamit natin ngayon. Na pwede na pang multi-role, pwede na pang air-to-air din. So may plano rin tayong dagdagan yan, yung FA-50. Kasi yung FA-50 natin yung pinakauna. Alam ko sa panahon pa ni Aquino to, so good for Aquino administration din. Kaya ito paano minabili tayong brand new na light fighter jet, di ba? Parang yun lang ata yung brand new ata nabili natin ng panahon ni Aquino di ba? Pero at least di ba sa Air Force is goods na rin yun kasi meron tayong 100 na 12 FA-50. At sana plano pa natin dagdagan pa sana, pero yun nga tapos yung budget natin tingnan na lang natin kung ano mangyayari doon. Air defense and precision strike capabilities for nearly a decade. Delivered in 2015, the fleet of 12 FA-50s has been tirelessly performing air patrols, quick reaction missions, and counterinsurgency operations. But after 10 years of relentless service, these airframes are starting to show their age. Without reinforcements, these fighter jets risk overexertion, potentially compromising their effectiveness. The Philippine Air Force's recent announcement regarding the planned acquisition of additional FA-50s may be more than a statement of intent, it could be a subtle plea to the national government to prioritize this procurement. Another critical project at risk is the Forward Support Equipment Project of the Philippine Army. With a total budget of 872.9 million pesos, this project aims to enhance the Army's logistics and mobility by procuring essential vehicles. Hindi, kailangan din natin yan, yung logistics na yan. Diba? Kaysa naman yung mga, sabihin natin yung mga tangke natin, pag naubusan na ng paubos na yung gasolina o paubos na yung mga nila, mga bala nila, uuwi pa sila. Diba? So yung mga ganyan, yung mga military logistics na yan, sila yung pupunta doon para yun nga, i-replenish yung mga gasolina nila, yung armaments nila, yung mga bala nila, di ba? Hindi mo na kailangan umuwi, sila nang pupunta sa'yo. So, importante yun talaga. Di ba? Katulad yung mga napanood, nakikita din natin sa Ukraine, tsaka sa Russia, di ba? So, yung mga military logistics nila ang pupunta doon. Kasi naman, pa-return mo yung mga, yung mga nakaposition na military assets mo doon, tapos ipapabalik mo sa base mo, di mawala yung posisyon mo doon, di ba? So sila nang pupunta dyan, yung mga logistics for replenishment. Lot 132 heavy equipment transporter trucks, 384 million pesos. Lot 250. Yan din yung mga truck na yan, di ba? So sila yung nag-overload ng mga tangke, di ba? So kailangan mo yung truck na yon para ilagay doon yung tangke para ma-move mo ng mabilis, di ba? So kailangan mo rin ng truck logistics din yan.
Oh, maraming magagawa yung mga logistics na military logistics eh. So, kailangan mo din talaga yan para may posisyon agad yung madala mo agad doon yung kinakailangang military assets. Di ba? So, isa yan sa possible mawala. Eh, paano yun? Di ba? Ewan ko na lang. 15 water lorries and 15 fuel lorries, 270 million pesos. Lot 3, 24 medium. Yun nga, yung fuel. Di ba? Para sa logistics din yan. Napupunta doon para ma-refuel ng sa assets natin, like sa mga mga APCs, mga gano'n, armored vehicles, or anything. Diba? So, kailangan din talaga natin yun. Wrecker trucks, 218.9 million pesos. Ano yan? This supports 15 fuel lorries, 270 million pesos. Lorries, 170. Lot 3, 24 medium wrecker trucks, 218.9 million pesos. This support equipment is vital for the Army's new assets, including... Yung mga support yun eh. Mga sinasabi niya ngayon, mga support yun eh. Mga logistics, yung mga yung tanker, yan, pati yan, wrecker. Diba? Mga logistics yun eh, mga support yun eh. Sa ating military, so kailangan din yan. Kung yan, maapektuhan din eh, paano yun? Diba? Sabral light tanks and Guarani APCs ensure medium wrecker trucks, 218.9 million pesos. This support equipment is vital for the Army's new assets, including Sabral light tanks and Guarani APCs. Mga logistics yan. Yun yung ilalagay mo, yung Sabral light tank, yung Guarani, yung ganyan. Yung may ilalagay yan sa logistic truck. Diba? Yan yung mga ilalagay mo. Hindi naman makakapunta agad-agad yan, lalo na yung Sabral light tank. Yung gasolina pa lang yan, ubus ka na dyan. Pag mo yan, siya lang papupuntahin mo sa lugar na malayo. Diba? Kailangan mo talagang logistic truck din dyan para i-carry yan. Ensuring they remain operational in the field. These vehicles would also serve dual purposes, proving invaluable during disaster relief operations. However, with the reduced budget, further delays are now likely for a project already facing setbacks due to failed bidding. Sabihin natin, hindi natin mabibili sa 2025 yan. So, mati-delay talaga yan kasi walang budget. So, possible budget na ulit yan sa 2026. Diba? So, mati-delay yan. Baka possible kung makancel pa yan. Hindi na maging priority, diba? So, yun na magiging effect niyan. Processes last year. The 15 billion pesos cut to the AFP Modernization Fund doesn't just jeopardize acquisitions, it also hinders the armed forces' ability to maintain readiness and support national security objectives. Correct. During the Senate plenary discussions, Senator Ronald Batos de la Rosa pointed out that further reductions could derail key procurements, including aircraft acquisitions and essential support projects. Original proposed budget, 50 billion pesos. Approved budget after bicameral committee, 35 billion pesos. Unprogrammed fund still pending approval, 25 billion pesos. The unprogrammed portion of the modernization fund, amounting to 25 billion pesos, remains a critical lifeline. If released, it could help offset the impact of the reduction. However, this fund... So, kakaiba yun. Yung sinasabi kong 75 billion, kasama na ba doon? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin sure eh. So, gulong-gulo na rin talaga tayo sa mga budget ngayon. Kung ano ba talaga naging budget dahil nga pinagbabawas yan, hindi mo na alam kung ano ba talaga ang nagiging budget na talaga. Hindi mo na maintindihan na talaga. Meron nga kaya sabi ko, yung binawasan talaga, malaking kabawasan din sa ating yan, sa ating military. Kung ano man yung mga pinagbabawas nila. Hindi sinunod yung proposed budget, talagang maraming madidelay, pwedeng makancel, hindi na matuloy. Yun ang magiging possible mangyayari, di ba? So, titignan na lang talaga kung ano magiging priority pa, kung ano magiging mas priority na pwedeng bilhin.
yun na lang talagang possible na mabili natin. At pwedeng mabawasan yun. Hindi naman pwedeng sabihin mo na ganito karaming bibilin mo, hindi na matutuloy yun. Kung babawasan mo para mabigyan mo pa ng budget yung iba na possible mo pang bilhin, di ba? Ganito talaga ang buhay natin. Yun na tayong magagawa. Sila naman nag-desisyon yan. At tayo lang nangihinayang lang din talaga. Is contingent on government revenue performance, leaving the fate of several modernization projects in limbo. The question now is whether these budget cuts reflect a calculated risk or a gamble with our national security. The FA-50 Fighting Eagles and forward support equipment are more than just military assets. They are lifelines for our armed forces, ensuring they remain capable and self-sufficient in the face of external and internal threats. We urge the government to reconsider the impact of these budget cuts on our soldiers, airmen, and sailors. The future of the AFP modernization... Hindi naman reconsider yan. Nandun na sa presidente na yan. So, pipirmahan na yan. Bago magtapos tong taon na to, mapipirmahan na yan. Madidelay na lang talaga yan. Sana yan, sa next proposed for 2026 budget, hindi na nila bawasan pa. Baka iba-iba naman nakaupo dyan. Sana maiba na yung mga nakaupo. Hindi naman natin yung mga nakaupo ngayon. Sana mga makabago na yung mga nakaupo para yung mga ipopropose budget hindi na bawasan. At yun na yung talagang i-approve nila, di ba? Modernization program and the security of the nation depends on it. What are your thoughts on these developments? Let us know. Wala. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Pero talaga, sila naman nagdidesisyon dyan. Tayo, wala. Kahit nasabihin natin, tax natin yung mga ginagamit pambili ng mga yan, wala naman tayong say. Diba? Sila ang may say dyan. Diba? Kung saan i-aalat yung mga budget na yan. Diba? Kung ibabawasan, kung ipapriority, kung idadagdag. Diba? Kaso nga lang, nakikita natin. Dinadagdag parang hindi hindi for the Filipino Diba? For them Parang para sa kanila anti-Filipino pro politics o pro politician. Ewan ko na lang Pinas. Good luck na lang sa atin. So maraming salamat po kay PH Malaya sa kanyang video. Mga idolo, lalagay ko po sa description down below ang kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel. So huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo na po kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At huwag niyo rin po kalimutan na sa aking Facebook page. Follow niyo rin po ako doon na alam nyo ba. And then, coming po natin, magkakaroon na po tayo ng TikTok, mga idolo. Follow niyo rin po ako doon. At dito na po tayo nagtatapos, mga idolo. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.